Humigit kumulang 2 oras ang naging biyahe ng Brigada News TV team papuntang Maitom, Sarangani Province. Sa lugar na ito, aming natuklasan ang kakaibang ganda ng likas na yaman na nakatago rito. Mas na-excite kami dahil aming napag-alaman na ang lugar na aming susuungin ay punong-puno ng thrill at adventure. Inumpisahan ko na nga ito sa pamamagitan ng pagsakay sa rooftop ng isang tricycle papunta sa starting point. Kuya, dahan-dahan lang may mga bagay na dapat. Dahan-dahan lang, lalo na itong pataas na to. Oh my God! Ah! Diyos ko! Pagdating pa lang sa starting point, tubig na agad ang sumalubong sa amin. Hudyat na hindi magiging madali ang aming papasukin. Ngayong araw aming makakasama at magiging tour guide si Kuya Ibrahim. Una po may buntag no sa atong tanan. O welcome mo diri sa sitio at Tabilang. Mao na ni siya ang starting point pasulod sa Tabilang Falls. Natay trekking nga kuan 1 ka kilometro pataas. Then pag-abot nato dito sa sa falls kinahanglan gyud nato magpahid sa bato. Kay mo na ang kuan sa kinayan para dito mabuyagan. Kay mo ginay tradisyon diri sa Tabilang. Nya paawot na dito daghan ito magyan nga mga mabasa o magyan nato mga saka nga nay tubig kinahanglan mga gamit ninyo ayusin gyud ninyo sila. Tapos ang dugay nato sa atong trekking tanan-tanan siguro na siya 3 ka oras na nagawas na siya. Kay di nato na siya maano pag lakaw nato dali mo ni. Ang rent namin namon diri ang per group namo group of 10 500 gina siya. Makaabot man ang pulo diri basta grupo siya 500 gina siya. Kay kana siya nakato na siya sa mga area daghan na sila magbahin. Inumpisahan namin ang buong experience sa pamamagitan ng paglalakad. Lakad dito, lakad doon, at lakad kahit saan. Hindi pala ako nakakalahati sa pupuntahang lugar, pagod na ako dahil may paakyat ang lakad. Talagang pataas yung pulo doon. Tingnan natin. Ang hirap pa. Mayroon ding pababa. Pagkatapos ng paglalakad, tinawid rin namin ang ilang maliliit na sapa. Hindi lang natatapos dyan ang aming experience. Habang tumatagal, mas dumarami ang anyong tubig na aming nakikita. At hindi pa nga kami lumalayo, bumagsak na agad ako. Tanda lang ito, napapahirap na ng papahirap ang aming tinatahak. Nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakad. Sa bandang rito, mas matubig, mas mabato, at mas nagiging masukal na ang daanan. Sige po. Ayan mga kabrigada, nandito na kami ngayon sa mini falls, nakikita nyo naman. Pero, hindi pa po kami nangangalahati sa talagang totoong destination natin. Kung nagagandahan na kayo sa ating mga napagdaanan, aba mamaya, mas maganda pa yan. Kaya, huwag maglipat ng channel ha, dito lang yan. Tara! Habang naglalakad, aming nasilayan ng isang Tibuli House. Ayan, pero mga kabrigada, nandito na tayo sa hindi pa naman siya endpoint, pero kung inyo makikita ha, ito, tingnan nyo. Ayun, itong mga bahay na to, yan yung mga Tibuli houses. Kaso lang, medyo na-renovate na siya at naging modern na siya. Pero yun yung mga tinatagurian nilang Tibuli houses dito sa Maitom. Tara! Makalipas ang ilang minuto, naglakad ulit kami. Kabrigada kung gaano kalaki ang puno nandito ngayon. Ito talaga yung manifestation na talagang sobrang blessed tayo at sobrang giver ni God. Kaya nagkakaroon tayo ng kasing ganda mga punong ganyan. So tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Ganyan din kalaki at kataas ang pagmamahal niya sa atin. So tara, mag-experience pa tayo ng mas marami. Naisipan kong makipagkwentuhan muna kay Kuya Ibrahim. Dito po yung Tabilang noon. Diri yung mga katigulangan mo sa sulod. Pag nagtrabaho sila, dinha sila sa sulod ng gaano. Kay magpabugnaw. Tapos lalo na pag may karamdaman, ginhagid sila nag-relax. Kaya na may mga cave po nga gagawin. Dito sila, anang tradisyon sa tribo. Dito sa Tabilang. Taga rito po kami talaga. Yung mga magulang namin dito,
Then yung kaya namin to ginagawa kasi sa tribo. Kasi sa akin talaga, ayoko talaga yung maputol ng kahoy. Kasi wala na yan. Kung naman na siya naghatag sa tawag, kinabuhi magod ka ng kahoy. Kay para mabugnaw ang atong dapit ko na siya, makatabang sa kinaiyahan. Kung mintigin ako na siya, di na ako na siya ginapabayaan. Kaya pag once ka bayaan mo siya, mas lalo siyang mas lisod sa bawang. Ang gagawin talaga natin, kasi papasok na po talaga tayo sa adventure area. Una-una, pagdating natin dyan sa tubig, ako talaga yung mauna makukuha ng bato, ipapahid ko talaga yun sa inyo. Kasi yun po talaga yung tradition dito. Para hindi, kung sabi sa'yo, hindi tayo mabuyagan. Sa tribo po talaga yan. Kasi yung mga ninuno namin, pag may madanan ka na tubig, hindi po talaga yan, huwag mong ayaw kuhanin na siya pag hindi ka nakapahid ng bato kay may mga tagiyaman na siya. Natay gamay ako na gamay nga song, tapos din may shower kita nga mga gyandra. Ang mabasta yun mo dito sa... Dagdag pa nito na sa susunod pa namin pupuntahan, hindi lang kami maglalakad, kundi gagapang at marami pang iba ang aming mararanasan. Dito magsisimula ang level 2 na adventure. Pero bago kami tuluyang makapasok, ayon sa kanilang pamahiin, kinakailangan daw munang kiskisan kami ng bato sa kamay para iwas engkanto. Saka pinagpatuloy namin ang aming paglalakad. Iba't ibang butas ang aming pinasok. Mga tulay na aming dinaanan. Malalaking bato na aming inapakan. Tubig na aming niliguan. At mga mahihirap na daanan na aming nakayanan. Talagang dito nasubok ang aming lakas, diskarte, pag-iingat at kakayahan. Bawat view na aming nadadaanan, sobrang mamamangha ka sa ganda at pagiging natural nito. Ayan mga kabrigada, rinig na rinig ko na ang falls. Tara, puntahan na natin, Excite! Sa wakas, narating na namin ang aming goal. Wow! Tingnan nyo, hindi lang basta-basta falls ang aking natagpuan, kundi isang likas na yaman at nakatagong yaman. Dito lang yan matatagpuan sa Maitom. Sa 4 na oras na aming ginugol sa adventure na ito, masasabi kong walang kahit anong pagsisisi ang aming naramdaman. Sa bawat hakbang, gapang at pagod, sulit lahat ng ito dahil sa ganda ng aming narating. Talagang ang sarap balik-balikan kahit ilang beses pa man. Ayan